Cancer journey sharing and the face of survivorship with recurrence, year 2 breast cancer. This will be presented by Miss Erlinda Naisa. Hello everyone! My name is Erlinda Buenavista Naisa. You can call me Early or Ma'am Nice. I'm in my mid-40s. I'm from Lopez, Quezon at isang breast cancer survivor. I was diagnosed with stage 3B breast cancer. Noong November 7, 2020, nakaramdam ako ng maliit na bukol sa aking kaliwang dibdib na hindi sinasadya nang ako ay naliligo. Pero naalaala ko a few years back 2001, may nakapa akong maliit na bukol sa aking kaliwang suso at inoperahan ako sa Makati Medical Center at ang findings ay benign. So, I ignored this maliit na bukol on my left breast kasi benign naman ang dating resulta. Dahil pandemic noon taong 2020, napakahirap mag-travel papunta sa hospital para magpa-check up at takot din ako na magkaroon ng COVID-19. Hanggang sa maramdaman ko ang malaking bukol pagkalipas ng halos 2 taon. August 21, 2022, nang nakakaramdam na ako ng pananakit sa kaliwang suso at unti-unti na ito nagsusugat at ito na ang nagtulak sa akin para sa first breast ultrasound ko at biopsy noong December 2022 sa Mount Carmel Diocesan General Hospital. May family history kami ng breast cancer kaya takot na takot ako nung time na yon at binigyan ako ng aking doktor ng treatment options at panahon para pag-isipan kung mag-undergo ako sa chemotherapy bago ako operahan. Kumonsulta ako sa aking pamilya at mga malalapit na kaibigan. January 24, 2023, nagpasya akong pumunta kay Dr. Reynaldo O. Hoson sa Manila Doctors Hospital. He decided as soon as possible na tanggalin ang bukol sa left breast ko and he helped me to admit immediately sa Philippine General Hospital in Manila at inoperahan ako noong January 28, 2023. I had a mastectomy, isang procedure para alisin ang buong suso at axillary dissection sa aking kilikili. February 7, 2023, bumuka yung tahi sa opera ko at talagang sobrang takot ko. February 16, 2023, totally infected na ang sugat ko and waiting for recovery and total healed on July 19, 2023. Akala ko okay na ako till September 28, 2023. I had my clinical diagnosis for the palpable 1 cm mass on my left chest area and that is a local recurrence. So, I underwent an excision of a mass on my left chest on January 11, 2024. Then, June 2022-2024, napansin ko na namamaga sa may part ng chest bone ko at nagpa-whole body scan ako sa Manila Med at ang result ay suspicious for bone metastasis. Right now, I had suggested taking medication and resting at home. Patuloy pa rin ang telemedical consultation ko with Doc Ray or face-to-face checkup. Hindi mahigpit sa akin diet si Doc Ray. One time, nagtanong ako sa kanya, paano ang bawal na kainin at ang sagot ba naman niya sa akin ay lason. Napangiti na lang ako pero mas maingat ako sa mga kinakain ko ngayon kumpara sa dati. Hindi ako naniniwala sa pag-deprive sa aking sarili ng masarap na mga bagay na hindi healthy hanggat ang lahat ay nasa moderation. Ang aking pamilya at mga kaibigan ang nagbigay sa akin ng labis na pagmamahal, suporta at encouragement sa buong kwento ng breast cancer survivor ko. Ngayon, na-realize ko na dapat simulan ng bawat babae sa edad na 20 ang habit ng pagsasagawa ng buwanang pagsusuri sa sarili sa suso at isagawa ito sa buong buhay nila. Sa edad na 30, dapat sila magkaroon ng clinical breast exam sa isang doktor o trained health worker. At sa edad na 40, ang mga kababaihan ay dapat magsimulang magkaroon ng taunang mammogram. Breast cancer is incurable and survivable. Lakasan lang talaga ng loob. Alam ko nakakatakot at sobrang hirap, ngunit totoo talaga na ang pagkakaroon ng positibong saloobin ay napakahalaga sa paglaban sa cancer.
personal ko nakilala ang ilang mga katulad ko na may breast cancer na nagpatunay na sa pananampalataya at katapangan, anumang bagay ay posible. Life is too short to waste your time on people who don't respect, appreciate, and value you. Spend your life with people who make you smile, laugh, and feel love. And I'm also realized that you can attempt multiple times to get promoted at work or succeed in your business, but you get only one life to take care of. So please, have some good rest. Ito ang kwento ng buhay ko bilang isang breast cancer survivor. God bless. Thank you.